Magandang araw mga mag-aaral. Ngayong araw na ito, pag-uusapan natin ang ating aralin na tungkol sa mga grupong etniko sa Pilipinas. Noong nakaraan, pag-usapan natin ang tungkol sa isang bumubuo sa pangunahing lipunan ng mga sinaunang Pilipino, which is yung pinamumunuan ng dato at saka ng mga sultan. Ngayon naman, nagkaroon ng iba't ibang grupo ang mga Pilipino noong unang panahon at ito ay tinatawag nating pangkat etniko. Pag sinabi nating pangkat etniko, ito ay tinatawag sa mga katutubong Pilipino na nagkaroon ng pangkat or group na meron silang sariling wika, kultura, paniniwala, tradisyon, na karaniwang naninirahan sa isang lugar or pamayanan na may sariling pinuno. So maging ito man ay pinuno na datu o gats pagdating sa Luzon o isa mang sultan. So meron tayong groups na nasa Luzon, grupo na nasa Visayas at grupo na nasa Mindanao. May dalawang uri ng pangkat etniko. Ang una ay ang mayorya or the majority group. Ang mga mayorya or majority group, pag sinabi nating mayorya, ito yung malaking bahagi ng populasyon, meaning sila yung pinakamarami sa Pilipinas. Malalaman natin na sila ang pinakamarami dahil sila ay marami sa Pilipinas na Kristiyano. Okay? Dahil nga syempre tayo ay nasakop ng mga Espanyol, kaya tayo ay naimpluwensyahan ng Kristyanismo. Bukod pa dito, ay malalaman natin sila ay part ng Mayorya dahil sila ay nakatira sa lowland or sa kapatagan sa mga mabababang lugar katulad ng mga Tagalog, Cebuano, Ilocano, Kapampangan, Bicolano, Ilonggo at marami pang iba. So, just a fun fact, ang Tagalog at Cebuano ang pinakamaraming tao o pangkat etniko sa Pilipinas. Lalo na ang higit na pinakamarami ay ang Tagalog, ikalawa lamang ang mga Cebuano. Samantala, ang mga susunod ay ang minorya or the minority group. Ang minority group or minorya, ito naman yung maliit. So when we say majority, malaki, minority means maliit. Sila naman ay mga tubo o katutubo or indigenous people na tulad ng Lumad sa Mindanao, mga Negrito, Aita at Ati, mga Moro o Muslim Filipinos. Kung naalala nyo sa ating nakaraang paksa, malalaman natin na dapat ang mga Pilipino ay Muslim o Islam ang kanilang reliyon kung hindi tayo nasakop ng mga Kastila. Ngunit dahil tayo ay nasakop, ay mas kakaunti ang bilang ng mga Muslim o Islam sa Pilipinas. Kaya part sila ng minority group. Malalaman din natin na sila ay minority group dahil sila ay nakatira sa kabundukan at sa mga malalayong lugar. So hindi nyo sila masyadong nakikita dito sa lowland o sa ating area dahil madalas ang mga minority ay nasa mga bundok o sa mga malalayong lugar. Ngayon, pinag-uusapan natin ang kultura. Ang kultura natin ay nababase rin sa ating wika o tinatawag na etnolinguistiko. Pag sinabi nating etnolinguistiko, tayo ay napapangkat-pangkat o nagkakaroon ng groupings. Depende kung ano ang wika o dialekto mo. Halimbawa, kapag meron kang mga kasamang Bicolano, ang unang magkakasama ay mga Bicolano. Pag nagkaroon tayo ng game, halimbawa ng group yourselves into your language, tsak yan ang magkakasama ay mga Bicolano, Cebuano, Tagalog, mga Pangasinense, at kung ano-ano pa. Kung ito naman ay wika, maaaring magsama-sama ang mga Chinese, Japanese, American, French, British, at kung ano-ano pa. So, when we say etnolinguistiko, ito yung group depende sa wika at dialekto ng isang tao. Bukod sa wika na pinag-uusapan at dialektiko, mahalaga na pag-usapan natin ang tungkol sa kultura or universal culture o sa Tagalog, pangkalahatang kultura. Ang universal culture ay kaugalian, paniniwala o gawain ng halos lahat ng tao sa mundo ay meron. So halimbawa ay
paggalang sa nakakatanda. Dito sa Pilipinas, ugali natin ang magmano o magsabi ng po at opo. Ngunit pagpunta naman natin sa China at sa Japan, ang kanilang paraan ng paggalang ay ang pagbabaw. Tama ba? Sunod na kultura na meron ang Pilipinas at sa ibang bansa ay pagdiriwang ng okasyon. Dito sa Pilipinas, matagal tayo magdiwang ng Pasko. Sa Setyembre pa lang, nagsisimula na tayo magdiwang ng Pasko. Ngunit sa ibang bansa ay kung kailan lang may Disyembre. Gayun din sa pagdiriwang natin ng Bagong Taon. Iba ang ating pagdiriwang ng bagong taon dito sa pagdiriwang nila sa ibang bansa. Bagamat iba-iba, ay pare-parehas tayong may kulturang pagdiriwang ng okasyon. At ang huli ay paniniwala sa Diyos. Halimbawa, dito sa Pilipinas, maraming mga Katoliko. Pagdating naman sa mga Chinese, naniniwala sila sa Buddhism. Sa pagdating naman sa Africa, naniniwala sila sa Hinduism. Sa mga Saudi Arabian nation, naniniwala naman sila sa Islam. Bagamat iba-iba ang ating mga relihiyon, naniniwala ang lahat ng tao na merong Diyos na tagapaglikha. So, kung ano man yung mga yan ay tinatawag nating universal culture. At dahil iba-iba ang ating mga kultura, meron tayong dapat gawin. Ito yung cultural relativism or kulturang relatibo. Dapat nating unawain, okay? Or in other terms, ay respetuhin ang bawat kultura. Dahil ang bawat bansa, bawat lugar ay may kanya-kanyang paniniwala, kaugalian, at hindi dapat natin ito husgahan base sa kultura natin. So halimbawa, nakakita ka ng Muslim na nananalangin na sila ay nakadapa. Hindi lang sila nakaluhod. Dapat ba natin silang pagtawanan? Hindi. Kasi iba ang uri nila ng pananalangin sa pananalangin natin. Kung ang iba ay nagsa-sign of the cross at hindi ka nagsa-sign of the cross, then hindi mo kailangan gawin yon. Kailangan mo lang na respetuhin ang kanilang kultura. Dahil ang pagrespeto natin sa kultura ng iba ang nagbibigay sa atin ng tinatawag na cultural diversity or pag-iiba-iba ng kultura. Ito ay tinatawag na pagkakaiba-iba ng mga kultura. So kung ano man ang kultura ng iba, kaiba man ito sa kultura na meron ka, ay dapat respetuhin mo ang kultura ng ibang mga tao. Maging ito man ay sa Pilipinas o kultura ng mga tao sa ibang bansa. Ngayon, ang kultura natin ay nahahati dito sa sinaunang Pilipino, nahahati ito sa ilang ideya. Una ay iba-iba ang ating kultura ng mga sinaunang Pilipino sa pananamit. Pangalawa naman ay mga paniniwala o relihiyon. Pangatlo ay tradisyon at pamahiin. Pang-apat, iba rin ang ating sining at kultura, kagawiang panlipunan at pang-anim, pagliligawan at pag-aasawa. Talakayin muna natin ang unang tatlo. Una, ang pananapit o kasuotan ng mga sinaunang Pilipino. So noong una, bago pa tayo sinakop ng mga Espanyol, meron na o marunong nang manamit ang mga Pilipino. So prehistorically, una nilang damit ay gawa sa dahon at mga balat ng hayop. Pero later on, natuto rin sila ng paghahabi. Tama ba? Sa panahon ng Neolitiko, natuto na silang maghabi ng kanilang mga damit. Kaya later on, natuto na silang magsuot ng kangan. Okay? Para sa mga kalalakihan, meron silang kangan, nakasuot ang pantaas. So para siyang vest. Okay? Meron din silang bahag, parang katulad nitong nasa suot ng lalaki. Ito naman is yung kasuotang pambaba. Meron silang mga kalumbigas o ito yung mga alahas na yari sa ganito. At meron din silang putong. Ito nakikita natin sa ulo. Ang putong na ito ay telang nilalagay sa ulo ng iba't ibang uri. So, depende sa estado mo sa lipunan. Halimbawa, kung kulay pula, madalas ikaw yung datu. Pero kapag iba ang kulay, nalalaman na, ay, yan timawa yan. Ay, yan aliping sa gigilid yan. Ay, yan ay maharlika. So, yung putong, yun yung nagsasabi sa atin, ano ang estado mo sa lipunan.
So kung sa kalalakihan meron siyang kangan, bahag, kalumbigas at putong, ang mga kababaihan naman sa pantaas ay may kamisa o baro. Kaya yan yung kanilang pantaas at sa kanilang pambaba naman yung parang palda nila, ang tawag doon ay patadyong, tapis o saya. Okay? And pareha silang may kalumbigas. Ngayon, katulad ng sinabi ni teacher, kapag ka meron silang ikaw ay datu, madalas ang iyong kangan ay kulay pula. So nagsisignify siya ng royal color. At bukod doon, gumagamit din ang mga Pilipino noong unang panahon sa kanilang ngipin ng ginto. So Siyempre, kung mayaman ka, marami kang ginto. Hindi lamang sa pagmamayari mo, kundi pati sa katawan mo. Hanggang sa ngipin meron. At bukod doon, nagpapatato din sila. Ngayon, meron tayong mga tinatawag ding mga pintados. Ang mga pintados ay mga Pilipino na may tattoo sa katawan. Halos lahat ng mga Pilipino noon ay may mga tattoo. Okay? Bakit? Dahil ito yung simbolo ng kanilang edad. Okay? Pangalawa, katapangan at pagiging matanda sa tribo. So habang tumatanda sila, nadadagdagan ang kanilang mga tattoo. Siyempre kasi lumalaban sila, kaya kada win ng bawat laban nila, nagkakaroon sila ng tattoo hanggang sa dumami ang kanilang mga tattoo. So pag mas bata ka, konti pa lang yung tattoo mo. Pag habang ikaw ay tumatanda, dumadami yan. Depende sa iyong edad at sa iyong mga nagawa para sa lipunan. Isa sa pinakakilalang tattoo artists ay si Wang Od. So pag sinabi nating tattoo artists, in other term, Filipino ay mambabatok. Okay? Si Wang Od ang oldest na Filipina na mambabatok or tattoo artist na nakatira sa Kalinga. Ngayon ay 106 years old na si Wang Od. At hanggang ngayon, pwede ka pa rin pumunta sa Kalinga upang magpatato. So nakita niyo naman yung katawan ni ano, 'di ba? Ni Wang Od, punong-puno ng mga tattoo. Dahil it signifies number one, ang kanilang edad, katapangan at pagiging matanda or yung sila ba ay mga leaders ng kanilang tribo. Ngayon naman, magtungo tayo sa pananampalataya. Pagdating sa kanilang pananampalataya, wala pang tayo noong Katolisismo o Muslim. Okay? Kahit hindi pa dumarating ang mga Hindu noon, ang mga Muslim, ang mga Islam, Arabo, China, Japanese, um, at saka mga Indian, hindi pa man sila dumarating ay meron ng pananampalataya ang mga sinaunang Pilipino. At yun ay tinatawag nating animismo. Ang animismo ay ang pagsamba sa kalikasan. Tinagurian din na ang mga Pilipino ay animist. So kung kunyari, halimbawa, para at least naintindihan ninyo, pag sinabi nating Islam, yun yung relihiyon. Muslim, yun yung tawag sa mga taong naniniwala sa Islam. So halimbawa, Katoliko, okay, or Catholicism, yun yung belief. Katoliko, yun yung mga tao na naniniwala sa Catholicism. So, ang mga Pilipino noon ay animism. Okay, meron silang animism na religion at sila ay animists. Sila ay mga taong sumasamba sa kalikasan at naniniwala sila na sagrado ang kanilang kapaligiran dahil may mga elemento o espiritong nagbabantay dito. So hindi sila basta-basta nagpuputol ng mga puno, hindi sila basta-bastang nagtatanggal ng mga dahon o gayon din ng mga grass kasi nga naniniwala sila na lahat ng bagay ay may mga espiritu. Bukod doon, maraming Diyos na sinasamba sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Kapag sa Tagalog, ang tawag nila sa Diyos nila ay Bathala. Sa Ifugao naman, ang tawag nila doon ay si Makanungan. Sa mga Bicolano, si Gugurang. Sa mga Bisaya naman, si Laon o si Kaptan ang tawag nila. At kapag ikaw ay sa taga Mindanao, madalas ang tawag mo ay Bathala o Manama. Bukod pa rito, ang mga Pilipino ay may tinatawag na Babaylan sa Visayas at Katalonan sa Tagalog. Sila yung mga sinaunang pari na naatasan sa gawaing pang-espiritual at maaaring magkasal noong sinaunang panahon. So wala pa silang mga priests
or pastors na or ministers na meron tayo sa ngayon. Noon, babaylan ang tawag nila or katalonan. So usually, sila din yung namamagitan kapag merong mga nangyayari na um, masama sa isang isang lugar. So pwede silang pare, pwede silang magkasal, pero pwede rin silang mamagitan or intercessor kapag halimbawa merong may sakit or halimbawa meron silang nangyaring malas, kakausapin nila yung mga espiritu na yon. Yun ang katungkulan ng mga babaylan o katalonan. Bukod pa dito, sa kanilang pananampalataya, gumagawa rin ang mga Pilipino noon ng mga anito. Ito ay isang imahen na yari sa kahoy o bato na inukit at sinasamba upang magkaroon ng masaganang ani, malayo sa sakit o masamang kapalaran. So, kung kayo ay nakakakita ng mga Santo Niño na nakikita natin sa mga simbahan, bago pa nagkaroon ng mga Santo Niño ay meron na tayo mga anito. Ang mga anitong ito ay inuukit upang gawin nilang parang itsura ng kanilang sinasambang Diyos. Ngayon naman, isa pa sa mga pinaniniwalaan din ay ang agimat. So ang agimat, ito ay isang bagay na pinaniniwala nagtataglay ng kapangyarihan laban sa masasamang espiritu at maaaring makapagligtas mula sa panganib. So ito yung parang um, anting-anting in other terms. So kapag ka, kunyari, ikaw ay pupunta sa isang lugar at ayaw mong ikaw ay dapuan ng sakit o maaari ikaw ay malasin, meron silang ibibigay sa yung agimat o anting-anting upang maproteksyonan ka. Yan. At syempre, kilalang kilala din sa paniniwala ng mga Pilipino ang mga albularyo. Ang mga albularyo ay mga pinaniniwala ang makapangyarihan na makapag-aalis ng mga masasamang espiritu o sumpa. So para silang mga doktor in the early times. So bukod sa pagiging doktor, para din silang spiritist. So halimbawa, itong taong ito is nagkaroon ng sakit. So hindi nila malaman, hindi makuha sa halamang gamot, dadalhin nila sa albularyo. Baka mamaya nakulam o maaaring nagalit niya ang espiritu, kaya kakailanganin niya ang tulong ng albularyo para makipag-usap at pagalingin ang taong may sakit na iyon. Tumungo naman tayo ngayon sa iba't ibang paniniwala at pamahiin ng mga sinaunang Pilipino. So, bagamat na tayo ay nasakop ng mga Espanyol. Kaya tayo ay nagkaroon ng tinatawag na Catholicism o tayo ay marami na sa Pilipino ay Catholic, pero hindi natin namamalayan na hindi pa rin fully nawawala sa atin ang paniniwala noong mga sinaunang panahon. Naniniwala pa rin tayo sa iba't ibang mga espiritu, meron pa rin ibang mga tao na naniniwala sa agimat, sa albularyo, naniniwala pa rin sila sa mga babaylan, or spiritists sa panahon natin ngayon, ang tawag natin sa ganon ay folk Catholicism, na kung saan pinaghahalo natin yung kulturang Katolisismo, yung paniniwala ng mga Katoliko ngayon, sa mga sinaunang panahon. Isa sa mga paniniwalang pinaghalo natin, I believe, is naniniwala pa kayo sa mga maligno. Yung iba sa inyo, alam siguro yung term o tikbalang. Meron ding iba naniniwala sa engkanto, sa aswang o sa diwata, lalo na sa mga probinsya. So kaya sasabihin nila, o halimbawa, o tabi-tabi po, kasi baka daw may duwende, kayong matapakan. 'Di ba? Sabi pa nila kapag ka umuulan daw habang umaaraw, it means meron daw kinakasal daw na tikbalang. So ito ay kahit na hindi na tayo naniniwala fully sa mga sinaunang panahon, naa-adapt pa siya sa ngayon. Ang tawag doon ay folk Catholicism. Bukod pa sa mga paniniwala sa mga espiritong ito, okay, naniniwala din ang mga sinaunang Pilipino na ang mga elemento o espiritu na bumabalo sa kapiligiran ay dahilan ng mga kalamidad. So halimbawa, biglang nagbaha o biglang nagkaroon ng sunog, alam nila na mayroong kinalaman ng mga elemento o espiritu. At madalas, kapag medyo natural disaster ito, parusa ito. Merong nagawa, halimbawa, nagputol sila ng maraming mga puno, ayan. Kaya nagalit ang diwata, nagalit ang engkanto, nagalit ang mga espiritu, at nag-send sila ng baha. Yan ang una nilang paniniwala.
Ikalawa, pagka meron sakit o parusa na galing sa mga anito, okay, kailangan nila mag-perform ng mga ritual. Maaaring ito ay sa pamamagitan ng mga kanta, sayaw, pag-aalay ng pagkain, or sakripisyo, paghahandog, upang mawala yung galit ng mga espiritu na nagbigay ng parusa o sumpa sa bayan o sa bansa. Ikatlo, isa rin sa kanilang paniniwala yung pagkakaroon ng anito. Okay? So, yung mag-anito, yan yung pangunahing paraan ng pagsamba na kung saan, anong ginagawa nila? Sumasayaw sila, kumakanta, tumutugtog, kumakain at nagiinuman. So, ginagawa nila yung mag-anito o pagsamba na ito upang mabawasan yung galit hanggang sa mawala yung galit ng mga espiritu na nagbibigay ng parusa at kunan na nila ang parusang ibinigay sa kanila. Ikaapat, naniniwala rin sila sa kabilang buhay. Okay? At ang magiging buhay ng isang tao ay nakadepende sa naging buhay niya noong siya ay nabubuhay pa. Ito yung napag-usapan nating reincarnation, na kung saan ang isang tao ay maaaring mabuhay na muli, depende kung ano ang naging buhay niya noong siya ay nabubuhay pa. Ikalima, isa sa paniniwala nila ay yung paglilibing. Mahal kasi nila masyado yung kanilang mga kamag-anak. Kaya kapag namatay yung kanilang kamag-anak, bibigyan pa nila ng mga gamit yung kanilang kamag-anak kapag inilibing na nila ito. So naglalagay sila ng mga damit, mga mamahaling gamit na pwede daw magamit ng mga namatay na kaanak sa kabilang buhay. At kilala ang manunggul jar na isang banga na ginagamit sa paglilibing ng mga sinaunang tao noon. So, huwag kayong mag-alala, hindi yung buong tao yung nililibing doon, kung hindi buto ng kanilang mga mahal sa buhay ang kanilang inililibing sa manunggul jar. Bukod pa dito, ika-anim, kapag nakakita sila sa daan ng ahas o diki sa Bisaya, siya ay hindi na pinatutuloy umalis dahil ito raw ay babala na siya ay maaaring mapahamak. Dito sa Tagalugan, pag nakakita ka raw ng black na cat, ayan, malas daw yan. So yan yung ilan sa mga paniniwala at pamahiin dito sa Tagalog. Kapito, kapag nakakita kayo ng alulong o nakarinig kayo ng alulong ng aso or au, ito daw ay palatandaan na may masamang espiritu sa paligid o mayroong may mamamatay. Ikawalo, kapag nakakita ka ng itim ng paru-paro, palatandaan daw yan na meron ka daw yung isang kamag-anak mo na namatay ay bumibisita sa'yo. So, yun pa yung isa sa kanilang mga paniniwala. Okay? Meron ba kayong mga ibang paniniwala o pamahiin na alam bukod sa mga nabanggit? Dagdagan natin, alimbawa, kapag para hindi ka daw maligaw sa isang lugar, kailangan mong baliktarin ang iyong damit. Tapos sabi nila, huwag ka daw magwawalis sa gabi dahil ito daw ay nakapagpapalabas ng pera at malas daw ito. Ayan. Marami pang mga pamahiin ang meron ang mga Pilipino ngayon na mula sa sinaunang tao noon. At isa pa dito ay ang sanduguan. Ito yung isang ritual na simbolo ng pagkakaisa ng mga datu. Ito ay ginagawa sa pamamagitan ng paghiwa sa bisig ng dalawang datu at ang dugong umaagos ay ilalagay sa kabibe o kaya at iahalo ito sa alak. So merong dugo, hindi lang siya basta ginagawang ink, kung hindi, ito rin ay ginagawang kasama sa kanilang iinumin. Tapos, blood compact ang tawag natin doon. At ikasampu, bukod naman sa sanduguan, sa kanilang pagiging friendly, okay, minsan sila ay nagbibigay ng regalo o alay, gumagawa o umiinom ng lambanog sa pakikipagkaibigan. So, friendly ang mga Filipino noon pa lang, kaya naman gumagawa sila ng sanduguan at pag-iinom. Ngayon, natapos natin ang ating aralin at tayo ay nag-focus sa tatlong bahagi ng kultura ng mga sinaunang Pilipino. Ang kanilang pananamit, paniniwala, relihiyon, tradisyon, at pamahiin. Ngayon, tayo ay magtungo sa isang pagsasanay. Basahin ang bawat katanungan, piliin ang titik ng tamang sagot.
After mo mapakinggan ang ating aralin ngayon, isulat mo sa iyong kwaderno ang titik ng tamang sagot. Handa ka na ba? Simulan natin. Ano ang tawag sa kasuotan ng mga sinaunang lalaki na isang pirasong tela na itinatapis sa baywang o sa pambaba? Pangalawa, ano naman ang tawag sa malaking pangkat ng tao na may iisang kultura, wika at pamumuhay? Ikatlo, ano ang kahulugan ng etnolinguistikong pangkat? Ikaapat, ano ang tawag sa palamuti sa katawan ng mga sinaunang Pilipino na karaniwang gawa sa ginto? Panglima, ano ang ibig sabihin ng kulturang relatibo or cultural relativism? Pang-anim, ano ang ginagawa ng mga sinaunang Pilipino upang ipakita ang kanilang paniniwala sa mga espiritu ng kalikasan? Pang-pito, ano ang tawag sa paniniwala ng sinaunang Pilipino na ang kaluluwa ng yumao ay nagpapatuloy na mabuhay? Pangwalo, sino ang tinuturing na pari o tagapamagitan sa tao at mga espiritu sa paniniwala ng sinaunang Pilipino? Pangsyam, ano ang gamit ng mga sinaunang Pilipino bilang proteksyon laban sa masamang espiritu? At panguli, ano ang ipinapakita ng pananamit at paniniwala ng sinaunang Pilipino? Magaling! Sana ay natutunan ninyo ang ating aralin ngayon tungkol sa mga pangkat etniko. So muli, ang ating paksang aralin ay tungkol sa pangkat etniko na kung saan ito ay pangkat ng mga tao na may sariling wika, kultura, paniniwala, tradisyon na nakatira sa isang lugar at may sariling pinuno. May dalawang uri ng pangkat etniko, ang mayorya at ang minorya. Napag-usapan din natin ang tungkol sa etnolinguistiko na pagpapangkat-pangkat dahil sa wika o dialekto. Gayun din nga napag-usapan natin ang pangkalahatang kultura na kung saan ang kultura, bagamat iba-iba, ay meron sa bawat isang lugar sa buong mundo. Kaya naman, dahil ang bawat lugar ay merong kultura, kailangan nating ang cultural relativism or kulturang relatibo, pag-unawa na ang bawat kultura ay may kanya-kanyang paniniwala at kaugalian at hindi natin ito maaaring husgahan dahil tayo ay merong cultural diversity or pag-iiba-iba. Napag-usapan natin na
Ang sinaunang Pilipino noon ay merong kultura at sa kultura na yon ay may anim silang pinaka-main na culture. Ito ay depende sa kanilang pananamit, paniniwala, tradisyon, sining at kultura, kagawiang panlipunan at pagliligawan at pag-aasawa. Sa susunod na aralin, pag-uusapan natin naman ang sining at kultura, kagawiang panlipunan, pagliligawan at pag-aasawa. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa ating aralin ngayon. Ang ating aralin ay tungkol sa mga grupong etniko sa Pilipinas. Maraming salamat.